Hello guys! Story time tayo habang ako ay nagre-ready. Nagpe-prepare ako ng lulutuin kong Chinese soup. So, ayun nga guys, kakabalik ko lang dito sa Hong Kong. And marahil nagtataka kayo kung bakit ang tagal ng bakasyon ko sa Pilipinas. Ang iba po nagsasabi nung umuwi ako, bakit ako umuwi na wala pa akong isang taon dito sa mga amo ko? Bakit ang tagal ko sa Pilipinas? Bakit hindi pa ako nakakabalik ng Hong Kong? Marami pong tanong yung iba, marami pong iniisip yung iba, bakit, ganon. So, ikukwento ko lang sa inyo yung totoong nangyari kung bakit ako umuwi. Actually guys, yung pag-uwi ko is, mako-consider yon sa, vacation, and the reason is about my health. Kasi hindi ko na lang po i-specify bakit about my health. Basta, wala pa po ako isang taon dito sa Hong Kong. I was diagnosed na kailangan kong mag-rest muna. Actually, hindi siya fatal or hindi naman siya gano'n kaseryoso, pero kailangan ko lang mag-rest, yung gano'n. So, napakabait lang po ng mga amo ko dito na na sila po yung kusang nag-offer sa akin na kung gusto mo umuwi ka muna, mag-rest ka muna do'n, and then balik ka na lang kung ready ka na. Or like for example, bibigyan ka namin ng 2 buwan na pahinga. Pero yung pahinga ko na po yun, yung binigay po sa akin na vacation is without pay po yun. Hindi po nila ako sinahuran kasi nga po, hindi pa po ako tapos dito sa kontrata ko. Pero okay lang naman po, 'di ba? Bali yung nilibre lang nila sa akin is yung pamasahe ko po, yung back and forth ko na pamasahe sa eroplano, gano'n. So, while nasa Pilipinas ako, umabot na rin sa point na ayoko na rin lang sanang bumalik dito sa Hong Kong. Kasi parang kaya ko namang kumita kahit nandun ako sa Pilipinas, gano'n. Pero naisip ko rin na as a content creator or yung trabaho is nasa SOCMED lang, like pa rin yung reason ko bakit ako nagbalik ng abroad nung galing ako ng, 'di ba, galing ako ng Saudi and then umuwi ako ng Pilipinas, nagstay ako ng Pilipinas ng almost 1 year and a half. And then after that, nag-decide ulit ako na bumalik ng abroad. Kasi ayun nga yung reason ko na kahit na kumikita ako dun sa Pilipinas, iba pa rin po yung alam mo na may fix ka na sahod, may fix ka na income, na hindi ka magtatanong sa sarili mo na, ay magkano kaya yung kikitain ko next month? Yung ganun, may sasahurin kaya ako next month? May kikitain kaya ako next month? Yung mga ganun na tanong. So, parang unstable kasi siya, lalo na kung alam ko naman kasi na hindi naman po gano'n kalaki talaga yung kinikita ko sa YouTube at saka sa Facebook. So, yun po yung reason ko bakit ako bumalik ng abroad. And then nung andito na ako, ayun nga, nagkaroon na naman ng konting situation na ayun nga, nauwi ako ng Pilipinas for vacation. So, sa pagstay ko sa Pilipinas, maraming realization din or marami din ako naiisip na, okay, paano kaya 'pag hindi na lang ako bumalik ng Hong Kong, dito na lang ako, i-pursue ko na lang ito kung ano yung ginagawa ko, yung parang gano'n. Which is kumikita naman ako nung nasa Pilipinas ako, and thankful ako sa mga taong nasa paligid ko na tumutulong sa akin. Alam niyo yun, napakasuwerte ko po sa mga tao na mga kaibigan ko, mga taong nakilala ko na kahit hindi ko kaano-ano, pero yung andiyan po sila para tumulong sa akin. Lalong-lalo na in times of needs, yung gano'n. But ayun nga, after one month and a half na na-stay ko sa Pilipinas, nag-contact yung amo ko ulit sa akin, nagtanong, babalik ka pa ba or hindi na? Kasi yung mga amo ko po talaga, sabi po nila nung bago ako umalis, sinabihan na nila ako, if gusto mong magpahinga na talaga,
okey lang naman sa'min pero kung gusto mong bumalik, open pa rin kami open pa rin kami sa'yo. Yun ang tugon ng amo ko nun bago ako umalis dito, bago ako umuwi. And then nung nasa Pilipinas na ako, tinanong ulit ako ng amo ko. Tinanong niya ako kung gusto mo pa bang bumalik or okey ka na diyan, yung gano'n. Sabi niya, "Wag kang mag-alala, whatever your decision is, we will respect it and we will be happy for you." Sabing gano'n ng amo ko sa'kin. Pero ayun nga, sabi ko sa kanya, "Just give me a little bit of time, I'm gonna think of it." Sabi ko pang gano'n. And then after mga 3 days na pinagtatanto ko talaga kung ano ba talaga yung dapat na gawin ko, ano ba talaga yung dapat na idedesisyon ko, babalik ba ako or mag-stay na lang, yung parang gano'n. Pero napag-isip pa rin ako na kasi bago ako umalis dito, may pinirmahan akong parang parang kasulatan namin na if ever hindi ako bumalik, magiging termination of contract yung, malalagay sa kontrata ko. Which is yun naman talaga ano, automatic yun talaga yung mangyayari. So yung iniisip ko kasi as a OFW na from Singapore, from Saudi, 'di ba, and then dito sa Hong Kong. From Singapore, ang ganda ng record ko. I finished all my contract for 4 years. Sa Saudi, 7 years ako, finished contract din ako. And maganda yung record ko. So, andun yung worry ko na sabi ko, pag hindi ako bumalik dito sa Hong Kong, masisira yung record ko. Which is, magiging termination of contract siya. And then, ayun, makikita sa record na wala pa ako 1 taon sa amo ko. Pinauwi ako and then hindi na ako bumalik. So, parang natatakot akong masira yung record ko kasi sa trabaho natin bilang mga OFW, laging malaki yung points mo kung maganda yung record mo, lalo na 'pag nakita na finish contract ka, matagal ka sa naging amo mo. Ano po 'yan, isang, puntos po 'yan sa inyo if maghanap kayo ng mga amo kasi tingnan nila yung record niyo kung maganda yung record or hindi. So isa yun sa reason na okey, babalik na lang ako kasi yung nasa isip ko nga 1 year lang naman na, ma-e-end contract na ako, sabi kong gano'n. So, ayun, minessage ko yung amo ko, sabi ko na, "Sige, babalik ako, I am willing to go back." Sabi kong gano'n. So, ayun, after ko mag-message sa kanila na pinaalam ko na gusto kong bumalik, and then ayun na, nag-schedule na sila ng pag-book ng ticket ko pabalik dito. And ayun, sa mga nag-iisip, actually may mga narinig ako na mga balita or mga kwento na mga nagsasabi sila na na-terminate daw ako dito sa Hong Kong, hindi na daw ako makakabalik. O ano po 'yon, fake news po lahat 'yon kasi, maayos po ako dito sa mga amo ko. Kung umuwi man po ako dahil po 'yon sa may mga valid reason po 'yon, and napakabait po ng mga amo ko na binigyan nila ako ng pagkakataon na makapagpahinga sa Pilipinas. Halos almost 1 month and a half akong nagstay. Ano, 2 months and 20 days akong nagstay sa Pilipinas. So, halos 3 buwan akong nagstay sa Pilipinas na alam mo yun, kahit na nagbakasyon ka dun, alam mong may babalikan kang trabaho. So, napakaswerte ko po na nagkaroon ako ng mga amo na grabe yung pag-intindi nila sa akin. And then, pagbalik ko dito, winelcome nila ako.